Gaya nga ng sinabi ni Tyler, nanatili siya sa Korea at pinanood ang lahat ng taping nila. Na-pressure yata lahat ng mga artista kaya matinding pagsasanay ang ginawa nila. Natuwa rin si Gary dahil magkakat lang sila kapag break time na. Mukhang maganda yata kapag nagbabantay si Tyler sa kanila pero imposible na mabantayan niya palagi ang mga taping nila. Let's take a break, saad ni Gary. Nakahinga naman ng maayos sa mga artista. Imbis na tubig ang dapat nilang unang kunin, script nilang una nilang kinuha at muling nag-practice. Napapailing na lang si Madison dahil talagang hindi umalis si Tyler. Nanonood lang ito na tila ba nanonood lang sa TV. Prente pang nakaupo sa mataas na upuan at magkakrus ang mga kamay at mga binti niya. Nakatingin si Tyler sa pwesto ni Madison habang inaayusan siya ng mga makeup artist niya. Hindi niya naman malapitan si Madison dahil paniguradong magtataka ang mga staff at mga artista rito kaya nanatili na lang siya sa pwesto niya. What do you think? Is it worth it? Tanong ni Gary kay Tyler. Well, okay na rin. You have a great artist, sagot niya. Pinagpatuloy na nila ang taping nila. Wala silang sinayang na oras at araw hanggang sa matapos na sila. Simula nang dumating si Tyler sa Korea, hindi na natulog si Madison sa hotel room niya. Nagagayak naman na silang lahat dahil babalik na rin sila kaagad sa Pilipinas para ipagpatuloy doon ang buong serye. Nagpaalam naman na si Madison kay Gary dahil hindi siya makakasabay sa flight ng mga kasama niya. Ayaw ni Tyler na makisabay sa flight ng mga artista kaya kumuha na lang siya ng private plane na pagsasakyan nila ni Madison. Ayaw sana ni Madison at gusto niya na lang sanang sumabay sa mga kasama niya pero ayaw ni Tyler kaya ano pa bang magagawa niya? Si Tyler ang nagpapakain sa kanya. Kay Tyler din siya nakatira kaya kailangan makinig sa asawa. Hindi ka sasabay o ayaw mo kami makasabay? Sabihin mo nga, hiningi mo ba ang lahat ng mga ginagastos mo sa production team? Nagpabook ka sa ibang plane. Hindi ka rin sa hotel room natutulog. Lahat ng mga ginagastos mo ay galing sa production team. Hindi ka ba na nahihiya o baka naman tinitake advantage mo dahil ikaw ang female lead? Wika ni Lizelle na makasalubong niya si Madison at si Maria na may mga daladalang maleta ni Madison. Let me ask you, may galit ka ba sa akin, Lizelle? Sa pagkakaalala ko, maayos naman tayong dalawa bago ako mawala, hindi ba? Pero bakit ngayon parang kaaway ang tingin mo sa akin? Ano bang gusto mong maramdaman ko? Magsaya kasi bumalik ka? Madison, 1 taon kang nagtago. 1 taon kang nawala at nagpakita ka na parang walang nangyari? Na parang wala kang kaibigan? Ni hindi mo sinabi sa amin kung saan ka natapos. Ano? Dapat ba mag-throw ako ng party kasi yun ang kaibigan ko? Pinagtaguan kami, bumalik na? Blanko lang naman ang mga mata ni Madison na nakatingin kay Lizelle. Bravo! Gusto na nga sana niya itong palakpakan eh. Pero nasa public sila, saka hindi niya pwedeng ipahalata kay Lizelle na may nalalaman na siya sa ginawa nito sa kanya. Una sa lahat, hindi ko pinapabayaran sa production team ang mga ginagastos ko. Yung pinampabook ko sa ibang hotel, sariling bulsa ko yun. Yung flight ko ngayon, sariling pera ko rin at kung ayaw mo maniwala sa akin, pwede mo puntahan si Direk para itanong ang tungkol dyan. Hindi ko kailangang ipaalam sa iyo ang lahat ng mga gagawin ko. Kung nag-aalala ka man dahil hindi ko sinabi sa iyo na buhay pa pala ako, salamat pero sana isipin mong ginawa ko yun para protektahan ang sarili ko. Pagpapaliwanag niya sa kanya tinalikuran si Lizelle. Nakasunod naman ang tingin ni Lizelle kay Madison. Iniisip niya kung anong dahilan ni Madison para magtago, para protektahan ang sarili niya. Mula kanino? Hindi mabasa ni Lizelle ang iniisip ni Madison kung ano bang mga plano nito. Sana lang ay wala pa siyang alam. Tumalikod na si Lizelle at nagtungo na sa kwarto nila para kunin na rin ang mga gamit niya. Nang makasakay si Madison sa van ay diniretso na siya kaagad sa private plane na kinuha pa ni Tyler. Ang arte rin kasi kung ayaw niya makasabay o makasama ang mga nasa production team, pwede naman siya magpabook sa business suite o sa VIP suite sa eroplano. Kung sabagay, ano pa nga bang magagawa niya kung nakakuha na ng private plane si Tyler? Walang ibang nakakaalam na magkasama silang dalawa maliban kay Gary dahil si Tyler ang nagsabi kay Gary na sasabi si Madison sa kanya. Nang makarating sila ng private plane ay sinakay na ni Jake ang mga gamit ni Madison habang si Madison naman ay pumasok na sa loob. Pinuntahan niya na si Tyler na prente na nakaupo habang nagbabasa sa laptop niya ng mga reports ni Ariel. Salubong na salubong ang mga kilay ni Tyler habang nakatingin siya sa iPad niya. May problema ba sa kumpanya niya? Kung bakit naman kasi nandito siya at parang binabantayan si Madison. Hindi naman na siya bata para bantayan
Akala mo kasi mawawala yung tao. Is everything okay? Tanong ni Madison dahil masyadong kunot na kunot ang noo ni Tyler. Jody, tell the pilot that we need to go now. Maotoridad na utos ni Tyler, mabilis namang sinunod yun ni Marian. Nakakapasok pa lang ng cabin nila, dalawang para maghatid ng pagkain. Naupo naman si Madison sa tabi ni Tyler. Mabilis na binaba ni Tyler ang iPad niya. May nangyari ba? Tanong niya dahil masyadong seryosong mukha ni Tyler. Pagdating natin ng Pilipinas sa hotel ka na muna magstay, Madison. Nagpabook na ako kay Ariel. Mga 2 gabi lang naman. Seryoso at blankong saad ni Tyler. Napakunot ang noo ni Madison dahil sa pagtataka. Sa loob ng 1 taon na nagsasama silang dalawa ni Tyler, ay ngayon lang siya nito pinaalis at patutulugin sa hotel. May problema ba? Naguguluhang tanong ni Madison, ano bang nangyayari? Malaki ang bahay ni Tyler kaya bakit siya nito pinapabook sa hotel para dun magpalipas ng gabi? I can't explain it for now, Madison, but can you please stay in a hotel just for 2 days? Tipid nang umiti si Madison na tila batang tumango kay Tyler. Bakit ba parang may nangyayari? Kung may problema si Tyler sa negosyo, bakit kailangan pa ni Madison na manatili sa hotel? Sa negosyo bang may problema o sa bahay ni Tyler? Imposible naman kasing walang nangyayari sa bahay ni Tyler. May dumating ba? Dumating ba ang pamilya niya? Tumahimik na lang si Madison kahit na ang dami-daming tanong sa isip niya. Kung sa bagay, kung dumating nga ang pamilya ni Tyler at hindi naman alam na mga ito ang tungkol sa kasal nilang dalawa, posible talagang paalisin siya ni Tyler at itagot na intindihan niya naman yun. Are you mad? Napabalik na lang sa wisyo si Madison nang pumitik si Tyler sa harapan niya. What? Tanong niya rito. You're not listening to me. I'm sorry, natulala lang ako. What is it again? Sa lalim ng iniisip niya, hindi niya na namalayang kinakausap pala siya ni Tyler. Mas maganda na rin siguro yung mananatiling sikreto ang kasal nilang dalawa para maging matahimik at hindi makahalata ang mga tao. I said, is it okay with you if you're going to stay at the hotel? Ngayong gabi lang, you're not mad, right? Of course not. It's fine. Hindi mo na kailangan magpaliwanag o sabihin sa akin kung anong nangyayari. Kung ito talaga yung gusto mo, then fine. Nakangiting sagot ni Madison. Napatango naman si Tyler. Ayaw niya nang patulugin si Madison sa hotel pero kailangan. May tao siyang kailangan kausapin ngayong gabi. Bakit naman kasi biglaan? Saka paano niya nalaman? Nang makarating sila sa Pilipinas ay magkaiba sila ng sasakyan dahil dadiretso si Tyler sa bahay niya habang si Madison naman ay sa hotel na malapit lang din sa bahay ni Tyler. Susunduin na lang kita bukas bago mag-lunch. Saad pa ni Tyler bago niya iniwan si Madison. Halatang nagmamadali si Tyler at nang makaalis ang van ay sumakay na rin siya sa kotse at si Jake ang driver. Inihatid na ni Jake si Madison at tinulungan pa niya itong ilagay sa kwarto niya ang mga gamit niya bago siya nagpaalam. Samantala, nang makarating si Tyler sa bahay niya, ay nagmamadali na siyang pumasok sa loob pero pagbukas pa lang ng pintuan ng bahay niya ay isang malakas na sampal ang sumalubong sa kanya. Hindi pa ito nakontento sa isa't sinampal pa siya sa kabila. Hindi naman umiimik si Tyler at malugod na tinanggap ang sampal sa kanya. What a shame, Tyler! Galit na sigaw nito sa kanya. Bahagya namang yumuko si Tyler. Hindi siya umiimik dahil ayaw niya sabayan ang galit ng kanyang ama. What do you think you're doing, huh? You hide this from us? Is that the reason why you want to go home here in the Philippines? You're smart, Tyler. But why did you think of getting married? I am so disappointed. I thought that you were smart enough. How about Clara? She's still your wife, you idiot. Galit na sigaw ni Chairman Moya, ang ama ni Tyler. Nakayuko lang si Tyler at hindi umiimik. Maraming hindi nalalaman ng kanyang ama tungkol sa nangyayari sa buhay niya. Nang muli siya sampalin ng ama, hindi siya kumibo. Tatanggapin niya lahat ng pananakit sa kanya. Leave that woman, Tyler, before the media know about it. I can't. Mabilis na sagot ni Tyler. Matapang niya sinalubong ang mga mata ng kanyang ama. Hindi na siya bata para kontrolin pang buhay niya, lalo na sa mga personal niyang buhay. Siyang magdedesisyon at siyang kukontrol ng personal niyang buhay. I am the media, Dad. I can control everything. Hilaw naman tumawa si Chairman sa sinabi ng kanyang anak. Tila ba nagmamalaki ito gayong ang pamilya nila ang nagtatag ng kumpanya nila. You think so? You might forget that your grandfather founded our company. It's been a year that you've been hiding your relationship with whoever that girl is. Leave her and go back to America. What kind of husband are you? Clara is comatose and she's your only wife and you're just flirting here in the Philippines? Oo, tama kayo.
Si Lolo nagtayo ng mga negosyo natin, pero baka nakakalimutan yung sa akin nakapangalan ang Moya Entertainment, kaya wala kayong pakialam sa business ko. Gagawin ko kung ano gusto ko sa negosyo ko. Matigas niyang saad. Napaigting naman ang panga ng kanyang ama. Ang kanyang ama ang purong American but he can understand Tagalog language dahil na rin sa mga negosyo nila sa Pilipinas. Dad, you don't know much about what's going on in my personal life. You don't even know what happened to us before we had an accident. Don't pry into my personal life. Dagdag pa niya pero hindi rin nagpapatinag ang kanyang ama. Your marriage to that girl is invalid because you are married to Clara. What's going through your brain? Huwag mo kong pilitin na kalabanin ka, Tyler, even you are my only son. Ayaw ko ng anak na kahihiyan sa pamilya ko. Tumangulang naman si Tyler na tila ba hindi man lang natatakot sa pagbabanta sa kanya ng kanyang ama. If that is what you want, Dad, I won't stop you. Tangi niyang sagot na mas lalo nagpalalim sa galit ng kanyang ama. Are you really on that girl's side? Will you choose that girl? Clara was just comatose and when you started looking for someone else, leave that girl or else. Leave that girl or else? Or else what? Don't you dare to touch that woman, Dad. Kahit na dulo ng buhok niya, wag na wag niyong hahawakan. Buong buhay niyo nakatuon kayo sa negosyo niyo, sa pagpapalaki ng pera at kayamanan niyo, kaya bakit niyo papakailamanan ang sarili kong buhay? Pagpuputol ni Tyler sa sasabihin ng kanyang ama. Hindi siya makakapayag na gagalawin ng kanyang ama si Madison, lalo na't wala namang alam si Madison sa personal na buhay ni Tyler. Because what you're doing is not right. I didn't interfere in your life when you married Clara but you left her just because she's been comatose for a few years. That's not right, Tyler. She's still your wife. Hinilot ni Tyler ang sentido niya. Hindi matatapos ang pagtatalo nilang mag-ama dahil hindi naman sila magkakaintindihan. You will understand soon, Dad. I will tell everything kapag nagising na si Clara. Just don't touch my wife kung ayaw mo ako magiging mortal enemy ng pamilyang ito. Pananakot na rin ni Tyler. Hilaw na natawa si Chairman dahil sa asal at tapang na pinapakita ng kanyang anak. Kailan pa ito naging rebelde? Lahat naman ng kaginhawaan sa buhay ay ibinigay niya para sa kanya, tapos ganito lang isusukli ng magaling niyang anak. Thank you for visiting me here. It's up to you if you want to sleep here or in the hotel. Huling wika ni Tyler bago niya tinalikuran ang ama. Nakasunod naman ang tingin ni Chairman sa kanyang anak. Sino ba ang babaeng kinahuhumalingan ng anak niya para piliin niyang mag-away silang mag-ama? Ang balita niya isa rin itong artista at hindi niya akalain na papatol sa artista ang anak niya. Umalis na lang din si Chairman sa bahay ni Tyler dahil mas gugustuhin niya manatili sa hotel. Pabagsak na sinarado ni Tyler ang pintuan ng kwarto niya. Sa kanya inihagis ang coat niya. Inis niyang ginulong buhok niya. Wala namang alam ang ama niya sa mga nangyayari sa buhay niya pero kung mangialam ito akala mo totoong may concern sa kanya. Naintindihan niyang nagagalit ito dahil sa pag-aakalang niloloko niya si Clara. Ilang taon na rin ang lumipas simula nang maaksidente sila pero hanggang ngayon mahimbing pa rin ang tulog ni Clara. Ilang taong sinisisi ni Tyler ang sarili niya at ilang beses niyang hiniling na sanay siya na lang ang nasa pwesto ni Clara pero wala siyang magawa. Kahit na busy siya sa negosyo niya dito sa Pilipinas, nagpapabalik-balik pa rin siya sa Amerika para puntahan si Clara at umaasang magigising na ito. Nahiga na lang si Tyler at hindi na tinawagan si Madison dahil alam niyang nagpapahinga na rin ito. Tinulungan ni Tyler si Madison dahil nakikita niyang sarili niya kay Madison. Alam niyang pakaramdam na nasasaktan. Kinabukasan, sinundo rin kaagad ni Jake si Madison sa hotel kung saan niya ito iniwan kagabi. Nagulat pa si Madison dahil ang alam niya, 2 araw siyang magstay dito sa hotel. Kinuha na ni Jake ang mga gamit ni Madison saka sila bumalik sa mansyon ni Tyler. Pagdating nila doon ay hindi na naabutan ni Madison si Tyler dahil pumasok na pala ito sa kumpanya. Nagtataka tuloy si Madison kung sino bang pumunta dito kagabi. Bigla tuloy siyang kinabahan. Nagayak na lang si Madison dahil may taping na ulit sila. Mamayang gabi na rin ang release ng first episode nila. May halong tuwa at kabang nararamdaman niya. Sigurado siyang marami ang magugulat dahil sa pagbabalik niya. Wala pa siyang statement sa nakaraang issue niya at wala pa rin siyang may sasagot dahil hindi niya alam kung paano ba niya ipapaliwanag ang lahat. Paalis na sana si Madison nang mabasa niyang forwarded message ni Gary. Diretso na sana siya kung saan sila magtatiping pero dahil nag-text si Gary, dumiretso na siya sa kumpanya ni Tyler. Tahimik lang nilang tinahakandaan hanggang sa makarating sila ng kumpanya. Lahat sila ay nagtitipon-tipon sa conference room. Nang dumating si Gary ay tahimik na silang lahat.
You can rest for now. Mamaya na rin ang release ng first episode natin dahil nalagyan na rin ng English subtitle. Gusto ko sana nandito rin kayong lahat mamaya kapag nai-air ng series natin. Good luck everyone at sana'y maging matagumpay ang project natin ito hanggang sa matapos. Saad ni Gary. Tiningnan ni Lizelle si Madison. Napapangisin na lang si Lizelle dahil alam niyang kinakabahan na si Madison dahil makikita na siya ng mga dati niyang fans na ngayon ay galit na sa kanya. Derek, paano kung mabatikos ang series natin? Tanong ni Lizelle. Hindi man sinabi ni Lizelle ang dahilan sa tanong niya pero alam nilang si Madison ang tinutukoy niya. Napapairap na lang si Madison. Talagang gagawin ni Lizelle ang lahat para lang mapabagsak si Madison. For what reason, Lizelle? Kung ang sasabihin mo lang ay dahil kay Madison, hindi lang Pilipinas ang audience natin. Hindi man maging successful sa sarili nating bansang project natin na to, then I don't care dahil magiging successful ito sa ibang bansa. Sagot naman ni Gary. Bakit pa ba niya tinatanong isang magaling na direktor? Kilala si Gary bilang magaling na direktor at sa mga quality niya mga movies at series. Kilala rin sa iba't ibang bansang kumpanya ni Tyler pero tila ba minamalit ni Lizelle ang kakayahan ng production nila. Hindi na nakaimik si Lizelle dahil sa tuwing magtatanong siya ay tila ba napapahiya siya sa harap ng mga katrabaho niya. That's for all today. Magpahinga na kahit maghapon na naman ang taping natin bukas. Huling wika ni Gary saka siya lumabas ng conference room. Tumayo naman si Jaime sa kanya nilapitan si Madison. Wala ka namang gagawin ngayon? Let's have a coffee? Pag-aaya ni Jaime sa harap ng mga kapwa nila artista. Napapairap naman si Lizelle dahil hindi talaga kumukupas ang ganda ni Madison. Kahit sinong lalaki napapahumaling pa rin niya sa ganda niya. Mag-ingat ka Jaime, baka madami ka sa pagbagsak niya. Sabat pa ni Lizelle. Bakit ba parang galit na galit ka sa kaibigan mo? Tanong ni Jaime kay Lizelle. Umirap lang naman si Lizelle kaya napapailing na lang ang iba nilang kasama. Umalis naman ang iba dahil wala naman silang pakialam sa pinag-uusapan nila. Dapat ay magkakasundo sila lalo na't matagal-tagal din silang magkakasama-sama pero mukhang malabong mangyari yun. Hindi sumagot si Lizelle at umalis na lang din hanggang si Madison at Jaime na lang ang naiwan sa loob ng conference room. Don't mind her, tama si Derek. Hindi man maging successful ang series natin sa bansa natin. Panigurado kung puputok naman yung sa ibang bansa. Anas ni Jaime na tila ba pinapalakas niyang loob ni Madison. Hindi naman mahina si Madison para damdamin pa niya ang mga sinasabi ni Lizelle sa kanya. Hindi siya natatakot kay Lizelle dahil kung meron mang dapat matakot dito. Yun ay si Lizelle dahil hindi titigil si Madison sa paghahanap ng ebidensya laban sa dati niyang kaibigan. Hindi naman ako nagpapa-apekto sa mga sinasabi nila. I don't care about their opinions. Saka matagal ko na inaasahan kung anong mangyayari kapag nai-release ng first episode. Ililibro mo ba ako? Pag-iba na lang niya ng usapan saka siya tumayo. Let's go, may coffee shop dito sa gilid ng building. Anas naman ni Jaime saka sila sabay na bumaba ni Madison. Sumama si Madison kay Jaime sa coffee shop na malapit lang sa kumpanya ni Tyler. Wala naman na rin kasi silang gagawin lalo na't mamayang gabi pa ang balik nila para sa unang release ng episode nila. Muling napabuntong hininga si Madison. Inaasahan niya naman na hindi magiging maganda ang sasabihin ng mga viewers lalo na at siyang female lead pero hindi pa rin niya maiwasang hindi kabahan. Hinihintay niya si Jaime na nasa counter pa para sa order nila. Nang maka-order na si Jaime ay bumalik na siya kay Madison. Kinakabahan ka ano? Nangasar na sad ni Jaime. Hindi tipid na sagot ni Madison kaya bahagyang natawa si Jaime. Masyado bang halata sa mukha niya na iniisip niya ang paglabas ng first episode nila? Huwag mong isipin kung ano sasabihin ng iba. Just focus to your goal, Madison. Hindi silang dahilan kaya ka nagpapatuloy. Yung kaibigan mo hindi ko maintindihan. Nagagalit siya dahil lang sa nagtago ka? Napapailing na saad ni Jaime. No offense ha? Alam ko naman na may pinagsamahan pa rin naman kay ni Lizelle. Pero hindi ko gustong ugali niya. Magkakaroon sana kaming dalawa ng project pero nang malaman ko siyang magiging female lead ko, umatras ako. Bahagya pang nagulat si Madison. Bakit niya naman ginawa yun? Kaya siguro hindi sila magkasundo ni Lizelle. Why did you do that? May galit ka ba sa kanya? Tanong ni Madison na ikinailing ni Jaime. Wala naman, hindi ko lang nagustuhan yung ugali niya. Mag-start na rin sana kami sa taping pero pinakita niya sa akin kung anong ugali niya. Buhusan ba naman niya ng mainit na tubig ang assistant ko? Dahil lang sa nabangga siya, ang babaw ng dahilan niya. Munti ko na siyang ipademanda nun pero nakiusap lang sa akin ang agency niya at ang manager niya kaya umatras ako sa project naming dalawa. Pagkukwento pa ni Jaime. No wonder kung bakit hindi sila magkasundo. Huminto silang dalawa sa pagkakwentuhan ng iserve ang mga order nila
Hanggang ngayon, napaliisipan pa rin sa aming lahat ang pagkawala mo. Hindi ko maintindihan kung bakit binalita na napatay ka na. Doon ko lang din na-realize na mabilis ka lang kakalimutan ng lahat kahit na marami kang ginawang kabutihan sa kanila o kahit na ano pa ang pinagsamahan nyo. Gusto sana kitang puntahan kung saan ka nakaburol pero ni isa walang nakakaalam. Saad pa ni Jaime. Tama si Jaime, kakalimutan ka ng lahat kapag wala ka ng silbi. Napatunayan na rin niya ni Madison kaya hirap na hirap siyang magtiwala sa mga taong nakapaligid sa kanya ngayon. Hindi man lang ba kayo nagtaka na hindi man lang lumalabas sa balita kung saan ako nakaburol? Hindi ba't nakakapagduda yon? Lalo na't hindi niya naman nabalitaan na inilibing na ako. Nagtatakang tanong ni Madison. Nakoma siya ng ilang buwan kaya hindi niya alam kung anong nangyari matapos siyang maaksidente. Nang magising siya ay tahimik na ang media. Wala nang balita tungkol sa kanya. Nagtaka ako syempre pero inisip kong baka mas gusto ng relatives mo na tahimik lang ang libing mo. Wala na akong kamag-anak. Mabilis na pagtatama ni Madison. Bahagya pang nagulat si Jaime. Kung ganun, sino tumulong kay Madison o sinong nakasama niya noong mga panahon na nagtatago siya? Gusto sanang itanong ni Jaime pero tumahimik na lang siya. Ayaw niya maging uncomfortable sa kanya si Madison. I'm sorry. Tanging saad ni Jaime saka sumimsim sa kape niya. Simula nang magkamalay sa mundo si Madison ay wala siyang kinilalang pamilya niya. Lumaki siya sa isang orphanage at hindi niya yun kinakahiya. Palagi rin niya binibigyan ng orphanage na kinalakihan niya pero simula na magtago siya, hindi na rin siya nakadalaw pa simula noon. Nakukonsensya si Madison pero wala siyang magawa dahil kailangan niyang protektahan ang sarili niya. Alam niyang nasa paligid niya lang ang mga taong gusto siyang patayin at pabagsakin. Nagkwentuhan na lang sila sa ibang bagay. Pinagkwentuhan na lang din nila ang mga nangyari sa kanila sa Korea at mga taping nila. Pareho na silang nagtatawanan ngayon. Kahit papaano ay nakakalimot si Madison sa mga iniisip niya. Sa mga problema niya. Pakiramdam niya hindi siya nag-iisa. Ilan taon din ba siyang hindi tumawa? Masaya naman siya kapag kasama niya si Tyler pero masyadong seryosong tao si Tyler. Iba pa rin kasi yung magpapatawa ka ng iba. Masaya silang nagtatawanan na matigil sila. Napatingin sila sa isang lalaki na sa mid-50s na at diretso itong nakatingin kay Madison. Excuse me sir, do you need something? Tanong ni Jaime, iniwas ni Madison ang paningin niya dahil pakiramdam niya pinapatay na siya ng lalaki sa isipan niya. I need this lady. Blankong sagot ng matanda. Muling tiningnan ni Madison ang lalaki pero hindi niya ito kilala. Do you know him? Tanong ni Jaime na ikinailing ni Madison. Never ko pa siyang nakita. Sagot naman ni Madison kaya lumapit si Jaime kay Madison at pumagitna sa kanilang dalawa ng lalaki. Ramdam ni Jaime na hindi na komportable si Madison, lalo na sa paraan ng pagtingin ng matanda. I know that you don't know me but I need to talk to you. Diretso pa rin nakatingin ng matanda kay Madison. I'm sorry sir but leave her alone or else I will call the police. She already told you that she didn't know you so please leave her alone. Seryosong wika ni Jaime. Alam nilang foreigner to dahil sa itsura pa lang niya at hindi rin ipagkakatiwala ni Jaime si Madison sa taong hindi niya naman kilala. Okay, if you don't want to talk to me, I will tell it her now. Leave my son alone, miss. Don't ruin his life. I know someone like you. You just need my son's money for your own sake. I will give you a time to live his life and if you don't want to leave him, I'm sorry but I need to get rid of you. Sir! Malakas na sigaw ni Jaime dahil sa mga sinabi ng matanda. Naguguluhan naman si Madison dahil sinong anak bang tinutukoy niya. Nalilito rin si Jaime pero hindi niya nagustuhan ang panguling sinabi ng matanda. Kalmado lang naman ang matanda na tila ba hindi man natakot sa sigaw ni Jaime. What's your word sir? You are threatening her? Who are you to threaten her? Gago ka pala baka ikaw ang papapatay ko. Pagtatagalog niya sa panghuli niya sinabi sa pag-akalang hindi siya maintindihan ng lalaki. I can understand you, saad ng matanda. Heck you, wala akong pakialam kung nakakaintindi ka ng Tagalog at kapag hindi ka pa rin umalis dito, tatawag na ako ng pulis, anas ni Jaime. Gusto nang suntukin ng matanda pero pinigilan niya sarili niya lalo na't matanda na to. Minsan pang tiningnan ng matandang lalaki si Madison at napaiwas na lang si Madison dahil nagbabantang mga mata niya na tila ba hindi siya nagbibiro sa mga sinabi niya. Nakasunod ang paningin ni Jaime sa matandang umalis na. Sumakay ito sa isang mamahaling sasakyan kaya mas lalo natakot si Madison. Hindi niya alam kung ano bang nagawa niya at kung sino bang nakausap niya. Nakahinga na lang ng maayos si Madison na makaalis ng mga sasakyan. Naupo na rin si Jaime at nag-aalalang nakatingin kay Madison. Are you okay? Hindi mo ba talaga siya kilala? Alalahanin mo Madison kung saan mo siya nakita.
Saad ni Jaime, pero kahit anong pilit na alalahanin ni Madison, never pa niya nakita matandang lalaking yun. Hindi ko alam, Jaime. Hindi ko siya kilala. Never ko pa siyang nakita sa buong buhay ko. Saka alam mo naman na foreigner siya kaya hindi ko alam kung paano niya ako nakilala. Sinong anak niyang tinutukoy niya? Sinong anak niyang gusto niyang layuan ko? Napailing si Madison, wala talaga siyang alam. Maybe he mistaken me by someone he knows? I don't know. Pinagsalikop ni Madison ng mga kamay niya dahil bigla na lang siyang nanginig. Hindi niya kilalang lalaki pero mukhang kilala niya si Madison. Sino bang anak niyang gusto niyang layuan ni Madison? May boyfriend ka ba ngayon o baka ka-fling o whatever? Tanong pa ni Jaime. Naalala naman ni Madison ang tungkol sa kanilang dalawa ni Tyler. Halos manghinang mga tuhod ni Madison, mabuti na lang at nakaupo siya dahil kung hindi, baka tumumba na siya. Phil-am si Tyler, hindi ba? Hindi masigurado si Madison kung sino sa mga magulang ni Tyler ang foreigner, pero paano kung siyang ama ni Tyler? Madison, tawag ni Jaime sa kanya. Paano kung siyang ama ni Tyler? Paano kung siyang dahilan kung bakit bigla siyang pinatulog ni Tyler sa hotel? Paano nga ba? Paano kung gawin niya mga sinabi niya? Hindi pa naman sigurado si Madison kung magagawa niyang layuan si Tyler, lalo na't mag-asawa silang dalawa. Alam niya na ba tungkol sa relasyon nilang dalawa? Madison, are you still with me? Agaw atensyon Saad ni Jaime saka siya pumitik sa mukha ni Madison. I don't have a boyfriend. Saka alam mo naman na halos kababalik ko lang din kaya hindi ko alam ang sinasabi niya. Aniya, kaya napagmuntong hininga si Jaime. Lalo na at kitang-kita niya ang takot at kaba kay Madison. Ano mang gagawin ni Tyler ngayong may pagbabanta ang kanyang ama sa relasyon nila ni Madison? Ano nga kayang nangyari kay Tyler at Clara? Valid pa ba ang kasal nila ni Madison? Kung may asawa na pala si Tyler at si Clara yun? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.